Hello guys! Update tayo dito sa ating garden. So far, mainit pa din guys. Pero ayan, kakatapos ko lang magdilig sa kanila. So ngayon, medyo happy na naman sila ulit. Ayan. So ito, ganda nito. Ayan, so meron na siyang new leaf. And ito kaka-recover lang to kasi kinain to ng uod. Ayan, so ayun nakita ko. Ayan, since kinain niya tong yung napakaganda kong plant dito. Kinain ko din siya, charot. Ayan, naalala niyo yung yung malaki ko na yung triling na variegated melano. Na chop ko siya. So yung mga na-chop ko nito, actually na-sold na sila lahat. So, itong mother, so, muna natin to. Palaki ng konti, saka na natin i-prop pa. And then, naalala nyo din po yung ito na yung aking chapansi, yung malaki ko before. This one is not totally revert kasi meron naman siyang splash bar dito. Ayan, so ito yung new leaf niya. Okay, maganda naman. Pero less bar lang siya, guys. Actually, nung na-prop ako nung ubang mga nito, maganda yung var. So, sa mga Syngonium chapansi, prone kasi sila sa mga revert guys. Kaya, careful kayo guys kapag mag-propagate kayo. Ayan. So, update tayo. Ayan. Ito din, iwan ko guys, every time na magbigay siya ng bagong dahon niya, nasusunog talaga. Hindi ko alam. So, mga pang-apat na ata ito na dahon ko nakat. Ayan, ito na naman, So, dito siya nagsisimula. I think parang dito siguro na side nagsisimula siyang malusaw yung kanyang dahon hanggang umabot dito, ayan, and then dito na naman, 'di ba? So iwan ko ba dito siguro sa full moon siguro heavy var, so ganyan yung nangyari. And update din dito sa ating king marble. This one guys is not for sale ha, mother to. And this one also, this one is to dark new hybrid na galaxy natin, PPP Galaxy, but this one is dark new hybrid ito guys. Okay, mahal to. Nasunog na naman. Grabe, sobrang init guys. Alam nyo ba, madami akong mga plant dito na nasusunog. Grabe talaga ng init. Umabot talaga dito ng 40, ang pinakamataas na init dito guys, umabot dito is 48 degree. Grabe, sobrang init. Kahit naka-net siya guys, pero hindi enough yung net para sa mga plants kasi umabot tayo ng sa month talaga, ngayong month na April, grabe sobrang init guys. Alam nyo naman, di ba, nabalita naman doon sa na news po yun na sobrang lakas ng init. Ito yung new leaf niya, pero guys, nalusaw pa din siya, sobrang init. And ito, ay, meron na palang shoot yung aking mother na strawberry shake. Ito yung niya, naiwan na daon. Minsan guys na na-notice nyo po ba kapag meron kayong mother na strawberry shake, minsan, well, ganito kahaba yung nodes niya na naiwan nyo po, and then meron kayong iniwan na isang dahon, para siyang mag-mutate. Alam nyo po ba, para siyang magpipink. Pero sa strawberry shake guys, wala po talagang like mag-mutate na ganitong kulay. Once na kapag mag-old leaf siya and then magawa nyo po siyang ma-mother nyo po siya, ganito talaga yung kalalabasan ng kanyang mother. Okay, para siyang magpipink. Ayan, pero hindi ganyan yung kulay ng strawberry shake ha. Ayan, and yung aking caramel, so far revert pa din. Ayan, nag-revert pa din yung aking caramel marble guys. Nag-hope ako na sana bumalik yung kanyang variegation kasi alam nyo po ba, yung ganito na kalaki na halimbawa may var na ganyan kalaki, siguro nasa na yan guys, nasa 25,000 pesos. Ayan, ganyan kalaki na var. This one, yung mother nito, actually variegated to, and then maraming gustong bumili nito pero hindi ko talaga siya maibenta kasi gusto kong bumalik yung kanyang variegation. Meron pala akong galing to dito yung strawberry shake na na-prop ako. Kaso lang nasobrahan ko siya guys. Sobrang liit ng kanyang nodes na naiwan ko. So ito siya. Tatanggalin ko muna siya sa ito siya ngayon. Di pa rin siya nagbibigay ng kanyang
ng shoot kasi sobrang liit ng notes na naiwan ko guys, pero hindi naman siya hindi naman nalusa yung kanyang dahon. Okay naman siya. Lagyan ko siya ulit ng tubig kasi sobrang init. Grabe yung init dito guys, kung alam nyo lang. Grabe, parang nasa mali ako kanina. Hindi siya 48 degree ha, 38 degree umabot yung naman dito, yung sobrang init. Ayan. So, ito yung mother ko din na foliage. Ayan, update kayo guys. Meron na naman siyang spadex. Ayan, alam niyo ba, minsan lang to nagbigay ng spadex. Meron akong dito. Meron ako nakuha dito baby. Mailan-ilan lang kasi isa lang yung spadex na binigay niya before. Ngayon, nagbigay na naman siya ng another spadex. Pero isa lang. Hindi kagaya nito guys na ayun meron siyang spadex. Dito naman na side madami. Ayun, may spadex pa. Ito tag isa-isa lang. Pero the good thing dito is napakaganda naman yung kanyang variegation. Pakita ko sa inyo yung mga baby nito guys ha. Ang gaganda ng mga baby. Ayan, ito isa to. Ayan, kaya ako dito siya sineparate kasi yung mother nito is ayan po yung mother. Ayan, so ayan, kita nyo po ba? Ayan yung mga baby niya. Sobrang ganda. Ito pa. O, 'di ba? Sobrang ganda. O, ayan. O, 'di ba? Pero more on siya guys, full moon, pero hindi siya nalulusaw. Ayan, kita nyo po ba? Sobrang init ito. Nagpiping siya. Ito din. Iba't iba yung kanyang guys, kulay ng kanyang variegation. Ito yung pinakamaganda Ito yung pinakauna. I think pinakauna ba to? Yes. Ayan, kasama din po siya. Yan po yung mother. Ayan. Well, ipakita ko na lang siya dito guys para hindi kayo mahilo sa video natin. Ayan, isa din po siya. And this one also, ito yung pinakauna. So, ayan, maganda talaga yung lahi nito na Anthurium foliage. And, update nga pala sa aking Huma aromatica. Ito na siya ngayon. Tingnan nyo kanyang new leaf, guys. Hindi ko maintindihan bakit ganito yung shape ng kanyang dahon. Ayan, para siyang pa-bowl type. Hindi ko alam ha. Pero, ito yung unang nag-open guys, kasunod to. So ito pinaka last na. Ito yung unang nag-unpearl, then susunod naman to. So tingnan nyo yung dahon, yung difference siya guys. Tingnan nyo, para siyang pa-bowl type. Hindi siya nag-open. Ganito yung talaga yung style niya, parang sunog yung kanyang gilid. Ayan. Pero bumabawi naman, aray ko. Ouch! Bumabawi naman siya sa kanyang baby. Tingnan nyo guys, madaming baby. Ayan, tingnan nyo. Katulad ng sinabi ko before, hindi pa talaga totally nag-unpearl siya. Pero tingnan nyo ha. Ayan, ganda. Actually guys, madami itong baby. Ayan, meron pa nga siyang papa-unpearl na naman, diba? Napakagandang variant. Dito naman na side, ayan. Tingnan nyo guys, very premium. Kaya hindi ko siya maibenta. Kasi nanghinayang ako. Swerte yung kapag ibenta ko to, swerte yung makakabili dito kasi madaming baby. And look at the niya guys, yung mga lahi niya. Ayan, sobrang ganda, 'di ba? So mga kunting tiis na lang, hintay-hintay lang tayo ng ilang weeks or months ba dito bago natin 'yan ma-separate sa mother. Kasi hindi natin pwedeng i-separate 'yan sa mother kapag wala pa siyang roots. So hintayin natin na meron siyang roots saka natin siya i-separate sa kanyang mother. Ayan, this one also ito na lang yung natira ko, guys. Naalala niyo nung sinabi ko, yung nabili ko to sobrang mahal. Ito na lang, actually mid-cut to. Ayan, na-joy din to guys. Isa din to siya na joy, but this one is not for sale pa. Kasi kaka-recover pa lang to. Ayan medyo isa pa lang yung ugat niya. So, ayan. And this one also, my caramel, variegated caramel. This one guys is na to, sold. Hindi ko lang siya pwedeng ma-ship ngayon kasi lalabas yung kanyang shoot. Ayan, kapag ganito yung shoot guys, lalo na sa mga premium na mga plant, wag nyo pong i-ship kapag ganyan yung shoot niya kasi ma-disturb po yan. Ma-disturb po yan kapag lagyan nyo po ng like cotton fiber or like something papel dyan kasi malusaw po yan. Ayan, malusaw talaga yan guys kasi para siyang ma-vacuum sa loob ng box. So, kapag meron kayong mga guys, possible malusaw talaga. So, hintayin nyo lang mag-unpearl yung kanyang dahon sa kanyo po i-ship kasi kapag ganyan guys, sobrang masilan po yan, sobra. Ayan, an update dito sa aking this one is tawag dito, black cardinal. Para siyang nag-mutate, no, 'di ba? Ganyan yung kulay niya. Okay, this one guys is sold na to ha. Update ko lang kayo. Sobrang swerte nung nakabili nito kasi dalawa yung shoot niya. Ayan, hindi ko siya guys ha. Ngayon ko lang siya binubuhat kasi para maipakita sa inyo. Okay, so ganyan yung leaf niya kulay kasi yan po yung old leaf niya. So
kapag ganyan yung kulay niya guys is parating na yan siya sa mga like pa-deads na. So, pero matagal pa yan guys. Ganyan talaga yung mga old leaf. So, kung gusto nyo po, kapag mag-yellow na talaga siya like totally dry, pwede nyo pong i-disregard dyan once na medyo malaki-laki na tong mga baby niya. Okay. And this one, meron akong bipin. Ayan oh, napakagandang bipin. This one guys is sold na din to. Hindi pa may ship sa sa nakabili nito kasi sabi niya madami na siyang nabili sa akin actually. And sabi niya, pabalakihin mo muna dyan kasi baka malanta daw sa kanya. Hindi niya alam kung paano. Kasi marami daw siyang nabili sa akin na plant and then nalusaw daw. So gusto niya palakihin ng konti. Ako naman, so of course, walang problema. Okay, update sa aking mother na cardinal so far. Ayan, meron na naman siyang nagbigay na naman siya ng another new leaf. Napakagandang vern ito guys, promise. But this one take note ha, not for sale pa po ito. Okay, so meron siyang another baby to 1, 2, 3. Katulad ng sinabi ko before, madami siyang baby. Pero lagyan ko sana siya ng tubig kasi sobrang dry ng most. Well, later na lang kapag humupa yung init. Kasi kapag lagyan natin ng tubig and then sobrang init, parang masunog yung mga dahon niya. So, careful kayo guys kapag nagdidili kayo ng tubig. Like ganito ka sobrang init ng araw. Huwag niyong diligan guys ha. Dapat magdilig kayo, much better magdilig kayo ng morning or afternoon yung kapag wala ng init. Para mas makarest sila. Yung dahon nila palang pa-fresh. Babalik yung fresh. Kasi galing sila sa init and then lagyan, like mainit, lagyan mo siya ng tubig. Mas lalong iinit yung kanilang paligid. So, yung kalalabasan ng kanyang dahon, maano sila guys, matamlay. Okay, and this one also not for sale pa po ito. So, siguro tatanggalin ko yung baby. Meron siyang 3 baby dito. So far, medyo malaki na. Nag-start na po yung lumaki yung kanyang dahon and meron na din siyang papa and pearl. So, wait na din po ako na meron siyang mga roots dyan. And this one also guys, the Orange Princess, not for sale po. Not for sale po ito kasi sold na po yan. Tapos, ang binayaran na po yan. Pero, hindi pa natin pwedeng ma-ship kasi yung nakabili sa ating Orange Princess is naghanap siya ng Green Congo Marble. Yung Green Congo Marble ko, mga siguro end of this April o first week of May ko pa siya mailabas sa ICU kasi in-ICU ko siya kasi nag-propagate ako. So, ayun. Kaya hindi siya ma-ship. Okay. And then, the good thing, yung nakabili niyan, gusto niyang bumili ng Bilite. And then, wala pa po akong Bilite as of now kasi bagong propa, naka-ICU pa din siya. So, wala akong for release today. Okay? So, meron akong dito. This one, guys, is na to. Pa-ship na sana to ngayon. Kaso, hindi pa nag-update yung buyer. This one is not fully paid pa. So, nag-down pa siya ng 5K. So, actually, ngayon po yung shipping schedule na but hindi pa siya nagsisin ngayon. So, i-update ko kayo, guys, kung kukunin nyo to hindi. So, kapag hindi siya mag-confirm within mga 2 to 3 days, i-open po natin to for reselling. Okay? And this one, ayan guys, alam nyo ba, sobrang saya ko dito. Yung nakita ko yung aking, this one is Tomato Pilum or Tomato Pilum, Williams CI Hybrid. This one guys is hybrid to ha, na one of the collectors, one of the luxury plant. Ayan. And meron ako nakita. This one is mother to guys ha. Okay. So, well, ito, pangatlo na tong baby kasi ito yung unang baby na nakuha ko. This one. Actually, yung baby yung dahon na napropagate ko to 4. So, hindi naman natin maiwasan na sa pagpropa natin, walang dahon na mamamatay. Meron talaga dyan mamamatay. Okay. So, hindi lahat. Meron taga 1, 2 yung mamamatay. So, normal lang po yan. And then, the good thing dito, mga ilang weeks lang bago to na na stable, merong lumabas at ito yung unang lumabas ng kanyang shoot. Ayan, sobrang happy ko kasi ito yung niya, ito yung unang dahon niya. Sobrang ganda talaga ng version. And this one guys, full moon. Nag full moon katulad ng Bilite ko dito, nag full moon. Pero napakaganda lang dito guys, kahit nag full moon siya, hindi siya nalusaw. Unlike doon sa pinakamalaki kong Bilite doon, meron nag full moon doon pero nalusaw siya. I don't know why. And dito naman sa baby ng tawag nito, sa mother ng aking Bilite,
Hindi naman siya nalusaw pero mas maganda. Okay, and another one, meron pa siyang baby. Ito yung pangatlong baby, guys. Ayan. So, soon meron na tayong propagate and another. Depende guys ha, kasi sa ganitong size ng dahon ng ating Williams CI, ganito nagre-rate siya ng 15,000 eh. Kasi before, nasa to guys 25,000. Ngayon, bumabagsak ng ating tomato phylum. Nasa 15,000 na to. And sa dalawang dahon lang guys ha. Ayan, 15,000. Pero pa yan, may tawad pa yan if gusto nyo. Okay, so soon, meron tayong mapropagate dyan isa. Pero hindi natin lahat kukunin yun guys ha. Next natin i-propagate kapag medyo malaki na tong konti and meron na siyang like mahabang roots. Ikunin natin to para naman makapag-focus na naman tong maliit. So ito yung iiwan natin sa mother. Hindi pwede like tagalin natin lahat kasi yung mother like siya guys malungkot siya kasi tatanggalin natin lahat ng kanyang baby, so hindi makapahinga yung nanay. So kailangan magtira tayo ng isang baby niya para makapahinga yung nanay kasi once na like yung dalawang niya baby meron mga aerial roots and then tatanggalin natin lahat, ma-stress yung mother. Mostly talaga kapag kukunin mo lahat yung kanyang baby, ang next niya na shoot na ibibigay is parang green na, wala ng var. So yun ang kadalasan yung resulta ng mga variegated kapag ubusin mo lahat ng baby. Dapat magtira ka ng isa kasi sila parang alam mo yun. Okay, alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. And this one also, malapit ko na itong mapropagate kasi meron akong nahawakan dito sa gilid na sobrang liit pa ng roots niya. So, hintayin na lang natin. But this one guys, sobrang ganda ng var. And the mother, also the mother. And this one guys, ilipat ko to soon kapag makahanap ako ng sobrang laki ng pot. Siguro, mga ganito kalaki siguro. Meron naman akong maliit na parang anong tawag nito ha, meron akong maliit na meron akong malaki na pot, medyo malaki dito na konti pero nagamit ko siya ayan, parang 4 ata to pero nagamit, so bilhan ko siya ng like malaki dito konti para hindi na tayo palaging mag-change ng pot every time na lumalaki siya lalo. Ayan, so hanapan natin siya ng malaking pot para hindi mag-disturb yung mga bagong roots niya dyan. Ayan, so ito yung tycoons, may balak akong i-chop siya kasi nag-yellowish and then hindi na maganda yung mga alam mo yun, yung kanyang pag-grow, parang may something. So kailangan ko na siyang i-chop and gusto ko ng medyo malaki-laki ng konting pots niya. And then bibili pa ako ng mga mixing niya sa mga kwan. And then marami pa ako guys dun sa likod ng aking igyok. Yung igyok ko pala sobrang dami ng baby guys, and guess what, sobrang ganda ng kanyang lang variegation. So tingnan natin, akyat tayo dito, ayan tingnan nyo guys. So hintayin nyo lang po na meron siyang aerial roots. Well, mag-update ako sa inyo ayan kapag ma-ready na to. Actually madami itong baby guys kasi 1, 2, 3, 4. Meron pa siya sa sa gilid, meron pa siya 4, 5 and the other side 6. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So ito, i-propagate natin. So, kasi ang daming naghanap ng igyok. Ayan guys, napaka-premium yung kanyang variegation. Ito yung ability ko ngayon. Ayan, sobrang init. Ayan yung ibang dahon guys, alam nyo bang nasusunog. Okay, so sobrang laki ng mga roots niya dyan. So kailangan na talaga niyang malalaking pot para dyan. Kasi yung mga roots niya guys, tingnan nyo, lumagpas na sa pot. So kinakailangan ko talaga siyang like nabali nga siya kasi nilipat ko yung isang niya dito, yung isang roots, and hindi naman siya like yung kanyang roots guys, para siyang hindi ko alam ha, kasi siya nabali siya nung ko dito, nilagay ko yung isang roots niya diyan sa gilid. Hindi ko alam po anong term diyan. Okay, so ayan siya. So ito yung tycoons na nagbabalak akong propa. Ayan. Sobrang init. Grabe, sobrang init dito guys. Nasa sa ngayon, kanina sobra grabe. Nasa siguro 34 to 35 degree. Ayan, kahapon, lumabas kami kahapon. Grabe, sobrang init guys. Nasa 36 yung, init. Grabe, yung pag-uwi ko sa bahay, galing kami sa labas. Sobrang sakit ng ulo ko kasi grabe, sobrang init. Ayan, sa ngayon, gusto ko sanang pumunta doon sa likod kasi meron ako ipakita sa inyo. Pero sa ngayon, parang yung, ko guys, yung, anong tawag dito?
Yung mata ko parang naninilim na. Ayan, iba na yung paningin ko, sobrang init. Alam nyo ba, yung galing kayo sa init and then pumunta kayo sa like, hindi mainit na area. Like, parang naninilim yung paningin nyo. Ayan. Okay. So, dito na side, guys. Ito yung mga, well, actually, yung iba dyan na-sold na po yan. Pero merong iba, 25% na sold. Dito na, guys. Dito na side yung mga na-propa ko. Ayan. And update nga pala dito sa ating Anthurium foliage, madami pa tayo, guys. Isang layer dito na side, guys, sa third layer na anong tawag nito, ha? Yung mga magagandang var dito, ayan, hanggang sa sa dulo, hanggang dito, guys, sold sila lahat. So natira dito, more on mga late bloomer to, guys. But this one is for sale pa din to, yung mga late bloomer, ha. Okay, 50 to 75 pesos. Ayan, depende sa laki niya, guys, ha. Yung pinakamababang presyo dito is nasa 50 pesos. Yung mga merong bar, like meron na talaga mga visible bar, yun po yung mga 75 pesos. Kagaya nito, ayan, guys, oh. Kagaya nito, may var. Ayan, oh. May var siya. Ayan po yung 75 pesos. Yung mga green lang. But this one, guys, yung mga green natin, meron siya mga soon, ha. Tinatawag yung late bloomer. So, soon, magbibigay din siya ng variegation. This one is one of the late bloomer to, guys, ha. Pero tingnan nyo naman ngayon, oh. Once na mainitan yan, magbibigay din siya ng kanyang variegation. Meron pang isa dito. Wait, asan ko ba yun na ilagay? Hanapin natin. Maganda din yung kanyang variegation, actually. Ayan. Ito, oh. Ito. Isa din to sa late bloomer, pero tingnan nyo siya ngayon. Ayan, oh. Maganda talaga. Okay? Oh, meron pa dito, oh. Ang ganda ng kanyang var. Basta ganitong var, guys, 75 pesos. Pero kapag ano lang, like, mga kunting splash var, 50 pesos. Kagaya nito, guys, oh, 50 pesos lang kapag ganyan yung kanyang var. Pero kapag meron kayong like ganito, visible yung kanyang var, that is 75 pesos. Okay? So, yung iba dito, ubos na ubos. Okay? Kasi yung mga ano ko dito, guys, yung mga buyer ko dito, alam na nila yung saan ako hahanapin, saan ako pupuntahan kapag gusto nilang bumili ng mga unfall. Ay, dumiretso na sila dito, guys. Okay, katulad dito, guys, oh, ayan, nag-sectoral yung kanyang variegation. Okay, this one is 75 pesos. Okay? Ayan, 75 pesos. O, meron pa dito. O, this one, guys. O, isa lang yung dahon na nagbibigay siya ng var. O, this one is 50 pesos. Ayan. So, pwede kayo mag-walk-in dito sa naghahanap ng mga unfall na hindi makapag-afford ng mga malalaki. Actually, guys, sa mga malalaki ngayon, nasa 18225. Depende pa yan sa mga variegation na makita nyo. Okay? So, well, sa mga baby na unfall, matagal talaga, guys, maghintay pa kayo ng 3 to 4 to 5 years bago ma-reach ninyo po yung ganyan kalaki. Actually, this one, guys, parang ano na to, eh. More than 5 years na to. Pero, pang ilang ano ko na to kuha. Pero, ayan, oh, napakaganda. This one is tricolor. Well, hindi lang masyadong kita yung kanyang variegation, guys. Kasi nung time na sobrang dami kong malaking foliage dito, nailagay ko siya sa gilid, guys. Inatatabunan siya sa sobrang laki ng mga foliage namin before. So, hindi siya masyadong na-expose sa init. Ayan. This one also, nakakuha na ako. Ayan. Na-flex ko din kanina sa inyo yung mga baby. Ayan. Napakagandang premium. Isa din po siya, like, nawawala yung kanyang variegation kasi dito ko siya nilagay before. So, hindi naman masyadong init dito. So, sa mga Anthurium kasi, mahilig sila sa mga init. But not totally direct sunlight, guys. At least, meron kayong shaded area. Like, ganito ka-init, guys. Gustong-gusto nila pero not sobrang init. Katulad ngayon, sobrang init. Parang hindi normal yung init. So, ang resulta niya is ganito yung kanyang kwan. Parang nasusunog yung sa kanyang gilid. Sa sobrang init. Kaya, like, everyday na akong nagdidilig ng tubig. Katulad nito, guys, oo. 'Di ba? Sobrang init. So, nagde-dry yung, like, lalo na yung mga new leaf, guys. Yan, prone sila sa, like, malulusaw na dahon. Kasi sobrang lambot ng kanyang dahon. And grabe, sobrang init. Ayan yung resulta. O, 'di ba? Ayan, so, meron pa pala ako mga ano dito, guys. So, ito, isa din to sa pinaka-premium. Napakaganda to. Kaka-recover lang yan. So, bagong labas yung kanyang dahon. Actually, napakagandang var. Ayan, oh. Ayan, napakagandang var. So, kapag mag-matured yung kanyang dahon, so, lalabas pa din yung pagka-redness niya. And also, the other side, this one, guys.
one of the premium din to. Ayan, so dyan, medyo nawala yung, sa mother talaga kapag meron, napapansin ko kapag meron sila mga Spadex, meron ng mga seeds, and then, nag-start ng mag-red yung kanilang seeds, parang nawala yung kanilang variegation. Pero so far, yung mga baby nila maganda pa naman. Pero, mag-select na lang po kayo ng magandang variegation. Hindi lahat ilagay nyo sa pot, guys. Minsan kasi meron din mga babies na green, hanggang sa lumaki sila green. Ayan talaga. So, ayan guys. Medyo, mga ilang minutes na tayo dito. Sobrang init. Parang natutuyo na yung utak ko dito. So, update tayo later kung magpapaksa na ako ngayon kasi sobrang init. Well, pupunta ako dito kasi gusto ko mag-update sa inyo. So, ayan yung itsura nila. Grabe, sobrang init, guys. Kapag namang uminit dito, grabe naman, sobrang init, bonggang-bongga. Kapag mahangin naman dito na area, grabe. Yung mga, nakita nyo naman, yung mga pot ko dito na Anthurium-Fules, nilagyan ko talaga ng tali. Tinalian ko kasi before, hindi ko alam na sobrang lakas pala ng init dito. Yung month na hangin dito, yung month na sobrang lakas ng hangin dito, guys, is mga month of January to February. Ayan, so, hindi namin alam na grabe pala sobrang lakas ng hangin dito. Ayan, nagtamblingan yung mga Anthurium-Fules namin. Ayan, nakalapag lang dyan. So, isa to sa mga, yung mga meron kaming Anthurium foliage dito na sobrang like, isa siguro yun. Ayun, yun parang nag-redness. Nag-red yung kanyang dahon na parang pa-purple. Napakaganda. Very lush yung kanyang dahon, guys. Hindi namin namalayan na sobrang dry. Yung kanyang mixing sa sobrang gaan niya. So, sobrang lakas ng hangin. Ayan, tumambling hanggang dito. So, yung mga manaming dahon na nabali. So, ayun. So, ayun, natuto na kami. Nilagyan na namin ng tali. Ayan, nagtataka kayo. Lahat ng mga pots na dito, except dito kasi bago ko lang yun nilagay. Ayun, o, diba, nakita nyo nakatali dyan. Hanggang doon sa likod, guys, malalaki mga tali dyan. O, diba, compare dito sa, yung dalawa, walang tali ito kasi mabibigat naman to, so hindi yan madadala sa hangin. Okay, so, ayan lang. So, ayan lang, guys. So, update ko kayo later. Grabe, hindi ko muna ipakita yung face lock ko dito kasi sobrang haggard ko and wala pang ligo. Okay, guys. So, update ko kayo later. Oh, there you are. Good morning. Hello, good morning. Say good morning to them. Are you hungry? Are you hungry? Miss Mama, ano gadugo pa na imong simod? May mga gadugo na imong simod. Ano gadugo pa na imong simod, ha? Hello? I love you? Hi! Patak, 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 patak. I love you. Bye-bye. Bye. Bye-bye.
Bye-bye! Ouch! Ang init pa din. Yes? Do you want? Nga pala guys, sa ating William C.I. Meron na pala siyang active root dito, oh. Ayan. Medyo, ano siya, medyo lumaki ng kunti ng kanyang shoot. So, soon, lalabas na yan. Ito nga pala yung ano, oh. Bagong labas ng ating Belite. But this one is para siyang ano, full moon. Parang full moon. Ito, lumabas na. Ayan. Yes! What? What do you want? What, my dear? Mama need to go inside. So hot. Very hot. Okay, Mama needs to go inside. Bye-bye na. Bye. Say bye, my love. Okay, bye. Okay, maya-maya na tayo mag-love, love, love. Yes, mamaya na tayo mag-love, love, love. Grabe, sobrang init guys, pero napakagandang init ngayon kasi lumabas yung mga var ng ating mga unfold. Kitang-kita na yung mga var nila. Ayan, ang daming mga ang dami kong mga guys sa anthurium foliage ko. Ayan, so ayan, nag-start na siyang mag-red. Ito din. And this one also, ayan also, ibalot ko din po siya ng cellophane. Ayan, ito pa, malapit na to. Okay, and ito din. And dito na side, ay Diyos ko, nakalimutan ko siyang ay naku tuloy, kinain ng langgam. Ayan, kinain ng mga ibon. Diyos ko, yung mga ibon, marunong talaga pumili ng mga ayan, oh, hindi pa ako nakakuha ng similya nito guys, yung kanyang seed. Kasi inubos nila eh. Meron pala akong jungle fever dito. Oh, snowdrift dito. Oh, na napakagandang far. Tingnan ko yan mamaya if meron silang mga aerial roots. Ayan. So far, maganda yung lumabas ng mga var dito guys. O minsan nag-sectoral sila. Ayan. Ito pa oh. Maganda. Okay. Ang ganda. Ayan. Dito na side, meron ako mga seeds dito, pero as of now, wala pa akong nakikita dito na lumabas yung mga mata-mata nila. Okay, ayan yung mga seeds. Ayan sila guys. Ayan, wala pa akong nakikita dyan. Ito, mga bagong propa ko na mga variegated na burley marks yan. Ayan. So, ngayon wala akong guys. Kakauwi ko lang pala. Galing ako nag-ship ng mga plants. Ayan. So, wala akong masyadong update today. Sobrang init. And then, ayan. Medyo na-stress lang ako ngayon ng kunti kasi yung buyer ng ng Belite, yung nag-down payment ng 5,000, actually 25,000 yon. Nag-down siya ng 5,000 nung nakaraang buwan pa. And now, kung kailan stable na yung Belite niya, so wala siyang update. So, bigyan ko siya ng mga ilang days. Hanggang Wednesday lang siguro. So, kapag hindi siya nag-update by Wednesday, open for reselling ko po siya. And yung mga merong nagpa-reserve ng Belite. Actually, sinabi ko yung nagpa-reserve ng Belite. Taga siya guys, taga Belgium ba yun? Saan ba yung banda? Basta, pero andito yung pamilya na sa Pilipinas. So, nasa siya, nag-abroad siya. So, nag-message po siya sa akin if may available pa po akong Belite. Pero sinabi ko before sa kanya na for now, wala akong available na ready to release. So, ngayon since hindi siya nag-update hanggang Wednesday, kapag hindi pa rin siya mag-update, bigay natin sa kanya. Okay. So, this one guys is coming 4 leaves pala. 4 leaves na to ha actually.
kapag ganito, coming 4 leaves na, nasa, ano na to, mga 30,000 to 32,000, but ibigay lang natin ng 25,000. Once na hindi siya mag-update, kapag mag-update siya, hindi natin i-open for reselling, para sa kanya talaga yun. Pero kapag hindi siya mag-update, ayun na. Okay? So, ayun lang guys, update ako kasi medyo stress ako, medyo masakit yung ulo ko kasi pang ilang message ko na sa kanya. Actually, I hope hindi siya bogus buyer ha. Pang ilang message ko na sa kanya and never pa din po siyang nag-update. Until na wala pa din ako na-receive na message na nung last message ko sa kanya, nag-reply naman siya nung last pa na magsisend siya ng full payment by Monday, but today is Tuesday I think, and tomorrow is the last day, Wednesday. Kapag hindi siya mag-update, hindi siya magsisend by Wednesday, so open for reselling natin or bigay natin sa magpapa-reserve ng Belite. Again guys, kung magpapa-reserve kayo ng mga premium plant, open kami for DP, pero once na mag-cancel kayo, not refundable na po yung na-down ninyo, okay? Para, alam mo yun, meron din, like, halimbawa, kung mag-cancel man kayo, at least hindi ako lugi, kasi nagda-down kayo, so not refundable na po yun, okay? So, next time, once na kapag magpa-reserve kayo ng isang plant and then magpa-down ako, like, halimbawa, mga 30% to 50%, nagda-down kayo din. Once naman stable na yung plant, ready to ship, and then bigla kayong i-cancel, hindi po kami mag-refund. Okay, not refundable na po yung mga plant na ay yung down payment nyo. Okay, so kung pwede din po kayo kung hindi nyo like namamahalan kayo sa shipment, actually sa mga premium plant, ino-offer namin, ni-recommend namin airport to airport kasi 1 day. So hindi stress yung plant. And then, if gusto nyo, wag nyo muna ipaship yung plant. Pwede nyo muna ispa-stay dito unless full payment na po siya. Okay? So, kapag mag-down kayo and then, kung kailan stable na yung plant and then hindi nyo kukunin, and gusto nyo iparifund yung na-down nyo, not refundable na po. Okay guys, so that's it lang. Ayan. So, kung gustong mag-avail sa ating Williams CI, this one is still available and very rotten na po siya. Available ito for 15,000 pesos. Negotiable pa yan guys. Okay. And meron pa akong ipropa. Meron pa tayong dalawa na Williams CI. That is hybrid type guys. Williams CI hybrid. Available at 15,000 pesos. Okay. So naghanap pala ng Homa Aromatica natin. Still not available pa din. Kasi yung mga baby, napakaliit pa, so hindi pa pwedeng isipalit sa nanay. So, wait na lang po kayo sa update ko, guys. Malalaman nyo din yan kasi a day before, mag-update naman po ako sa aking social media. So, abangan nyo lang din po, guys. So, that's it, guys. So, see you in my next vlog. Bye-bye! Bye, guys!